So you think you were right? Bring it on, bring it on. Do me wrong, go put up a fight. The way I do will knock you down. Sa lahat ng mga matcha lovers, kung magugustuhan nyo to, tingnan nyo, green na green. There's nothing new in this game. You got to get it up, get it up, get it up. Passion chloride, dito yung inom niya. Give it up, give it up. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Caticlan Airport. Sitting by the deep blue ocean, thinking that I So yan mga saswang, touchdown, Boracay. So and actually di na kami nakapag-vlog sa airport at saka doon sa aeroplano. Pero kumuha na lang din kami ng mga clips ayan para isama natin dito sa vlogs. And ayan actually andito na kami sa welcome center ng Henan Resort. So and first time namin dito mga sis kaya parang bago siya sa paningin namin. And ayan na, I'm so excited and excited na kami sa mga ganap namin dito sa Boracay. So ayan, welcome back. O, diba? It's been a while. Parang last year dito lang din tayo. Kalimutan ko na talaga. Sobrang naano pa rin kami, na-amaze pa rin kami dito sa Boracay. And ayan, syempre ang dagat at ang mga sand, diba? So talagang mag-e-enjoy lang tayo dito. Walang pressure on yung mga na lang, hindi pa namin natatry dito sa Boracay. Katulad nung, anong tawag doon? Yung sunset Yung camera. parasailing. Hindi ka magpaparasailing. Ano yun? Basta ilalagay na lang namin and magpapakita naman namin yan kung ano yung mga namin dito, activity namin dito sa Boracay. Totoo. So I'm so excited kasi every time na bumabalik kami dito sa Boracay, alam mo yun, we have something to look forward despite of what's going on. Ayan, sa mga buhay-buhay namin. Ayan, parang itong Boracay is one of our recharging, recharging spot. Parang ganyan. Para mag-recharge sa buhay. Alam mo yun. So, ayun, sabi ko nga, deserve to lalo ni Mo. Ayan. Actually, ako yung nagplan talaga. Wala siyang kaalam-alam na magboborakay kami. So, days before our flight, doon ko lang siya sinabihan na magpupunta tayo ng Boracay. Para makapag-recharge, makapag-relax, ayan sa mga nangyari nga nitong mga nagdaang araw. So, na din to, kumbaga para ma-refresh din tayo, ma-restart, ma-reset. Ayan lahat ng mga reset ng eksena. So, ito yung natin, kumbaga parang panibagong simula, parang gano'n. So, mag-i-start tayo ulit dito sa Boracay. Next noon, pag-uwi to work na. Pero hindi naman yung sobra-sobra kasi syempre hindi pa naman tayo ganun talaga kagaling. Totoo. At saka FYI guys baka sabihin nyo, naku, meron ba yung approval ng May clearance. So may clearance yan sa kanyang nefro. So pinaalam ko and isa siguro sa magiging challenge namin dito yung kakainin. Yung pagkain talaga.
Oo, pero I think meron naman kasing mga paluto-paluto. So, sabi ko, sige, pwede. So, actually, dalawa yung pinagpipilian ko, either international or local. So, sabi ko, parang hindi tayo ma-stress sa kakainin, local muna, para alam din natin yung mga food. Excited na kami mga seswang, ang mga pwedeng ganap namin dito. So, update na lang namin kayo later. Ayan, after namin mag-settle down, makapag-check-in kasi medyo sugality pang check-in boss. So, bye! So, ayan mga seswang, finally, andito na tayo sa ating room. So, actually, naka-check-in na tayo. And thank God dahil ang standard check-in talaga nila dito is 3 p.m. Pero, ayan, maaga tayo pina-check-in. So, 1 p.m. pala mga ses. So, okay na yun, di ba? At kasi, mamaya, after dito is magkakain muna tayo sa baba. So, magko-quick room tour na muna tayo. So, dito pala kami naka-check-in or naka-stay sa Henan Park Resort. So, ayan, actually, nabook namin ito sa Klook. So, gamit ang aking Klook code na Jessica Absalon Klook. So, yan mga sesong gamitin nyo na yan sa lahat ng mga ganap nyo kapag magbobook kayo sa Klook. So, ayun, tara na at mag-quick room tours. So, ayun, dito na muna tayo sa ating CR, ayan, ang ating comfort room. Talagang mafe-feel mo ang comfort dito dahil tignan mo naman na meron dyang upuan na trono, tapos naka-separate yung shower para hindi maglaste-laste, and meron dito hilamusan at toothbrushan, and syempre meron dito magandang view ng bathtub. So, syempre, ayan, nakikita mo kung ano nagaganap dyan. Pwede mo rin naman ibaba yan kung gusto mong privacy, pero syempre, asawa ko naman yung kasama ko. So, okay na yung nakaganyan para kanya na to lahat. Yung iyan na to. So, ni-share ko rin pala itong aking suot. So, di ba? Ang cute. Very lang siya. Beach yung niya. Yung theme niya. Kasi nga, syempre, tayo magbe-beach tayo. Dito tayo sa Boracay. So, sa Shopee to nabili. So, yung link nasa description. So, nasa baba. Ipindutin nyo na yan kung gusto nyo ng ganitong klaseng damit. Very comfy lang siya. So, perfect na perfect ngayong tag-init. So, syempre, meron ditong mga damitan. Like, kunyari, gusto mo nang ilatag yung mga susuotin mo ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, nakalatag na yung outfit mo dyan. So, merong umbrella dito para in case nalalabas ka, umuulan, o merong ganyan. At meron ditong microwave. Charis! So, yan? Safety box. Tapos, meron ditong another storage. Tapos, meron ditong sleepers. Ayan, service kapag gusto mo mag-sleepers ng ganyan. Tapos, meron ditong isa pang bed. So, actually, ang binook namin is king size lang. So, sabi nila na ito na lang daw kasi nga ito yung maagang available. So, merong isang single at meron isang double. So, okay na din yun kasi syempre, 'di ba, kapag na yan, pagoda na kami diyan, dito naman kami sa kabilang side, 'di ba? Gusto mo 'yan, nadami kang flexible. So, meron din ditong lagayan ng maleta para in case hindi ka na maganyan-ganyan, lalo na nakita yung mga tuhod-tuhod mo. Ilagay mo dito ang inyong maleta para magkalkal ka o naka-straight body ka pa, pasabog. At merong TV para gusto manood ng TV, ng Netflix. Hindi ko alam kung may YouTube. Padali na nga natin. Hindi pa natin sure. So, meron ditong maliit na ref. Di ba? Para kapag may mga tubig tayo, kailangan malamig. At merong mga kape at merong tea. Nescafe 3-in-1. Not sponsored. Walang magkakape sa amin. Hindi magagamit to, pero merong pichel. Since wala silang free na bottled water or drinks, so kukuha na lang tayo kasi marami daw nakakalat dito mga water dispenser. So, yan na lang. Kaysa bumili-bili pa tayo kasi mahal ang tubig, mga sis.
ditong side table din, working table kapag mag-i-edit or magla-live, o 'di ba? Meron kang sariling space. And hindi lang 'yan, meron pa dito, 'di ba? Kunyari kapag andiyan yung breakfast namin, dito kami kakain. So pagpipilian pa namin kung dito or doon sa veranda kasi meron tayong veranda mga sis. Upa. At ang ating view yung mga lumalangoy sa baba, o 'di ba? So meron din ditong para kapag gusto namin chill, makalanghap ng sariwang hangin. So ayan ang aming view. Look at the view. 'Di ba? Pasabog din ang view natin dito. Very din siya. Very chill. So pumasok na tayo sa loob dahil medyo Genetica Morissette ama. Itong na-book ni Mona Hotel is medyo something siya, something new kasi hindi siya mismo yung katulad ng mga hotel na beachfront, yung konting labas mo lang andyan na yung beach, 'di ba? Para maano din naman natin, maikot din natin yung iba't ibang hotel dito sa Boracay kasi ilang beses na rin kami nakapag Boracay tapos more on beachfront. So this time try naman namin yung hindi mismo beachfront siya. So magwo-walk ka lang ng very very light, which is gusto namin yun kasi para kahit papano ay makapag-exercise, lakad-lakad, 'di ba? Kasi yun ang gusto natin. So anyway, ayun lang ang ating quick room tour. So tayo na't bumaba at kumain dahil meron pa tayong iinuming mga gamot. So ayan mga saswang, dito na kami sa restaurant ng Henan and ayun, dito na muna kami kakain. So hindi muna kami maglalagalag sa labas. Mamaya na lang ng very late kasi sobrang init pa. So medyo pababain lang natin yung init bago tayo rumampa. So anyway, ayan, nag-order na kami ng food. So meron kami ditong grilled chicken. So wala siyang ibang mga pampalasa. So pina-request namin na walang ilalagay na mga pampaalat. So assist lang siya. And meron kami ditong salad. Wow, lami kaayo. And meron din tayo ditong white rice. So, for the rice tayo ngayon dahil iinom tayo ng gamot, mga sis. So, ayun nga yung isa sa namin, iniisip namin talaga kapag magta-travel is yung mga kakainin. So, kaya nag-decide muna kami na Boracay para, yun nga, kasi pag Boracay, di ba pwede kang makapag-request kung anong luto or marami namang ihaw-ihaw, mga luto dyan sa tabing dagat, di ba? So kapag, mga paluto, yan, ang daming nakakalat dito. So kapag kasi nag-international kami, mahihirapan kami sa pagkain. So syempre tayo, medyo nagbabawas tayo, di ba? Kasi bawal sa atin ang mga malalasang pagkain. Pwede naman, pero pinipilit lang namin na wag muna. Ganon. Pero hindi kami pinagbabawalan ng doktor. Pwede naman daw, pero moderation, control, ganyan. Pero kami kasi din, lalo si mo strict sa pagkain namin. Hindi siya nagaan ng maalat talaga. So, strict ang ating diet. Ganon. So, kaya kung napapansin nyo na medyo numinipis na tayo, hindi po tayo nagpa-Barbie arms. Actually, ang laki nga ng guys, ng pinayat namin parehas dun. Good. Kasi, totoo talaga, ang salt, malaki talaga makapagpabawas ng weight. Oo. Kasi dati talaga sobrang yung salt, no? Mapataba kasi yung alat. Before, kaya mataba kami kasi mahilig kami sa mga salty food. So ngayon, medyo nagle-less kami ng salty sa katawan, sa kinakain. Ayan, medyo naman tayo, umimpis. Pero yun naman din yung request din ng doktor na medyo magbawas nga ng timbang kasi nga medyo hindi sa atin yung ganong klaseng taba natin. So, yun. Healthy din daw kapag medyo magbabawas ka ng timbang. Ganon. Hindi yung basta lang pumayat. So, syempre din kami. Ilang araw din kami hindi nagkakain ng talaga. Parang matagal na, nakakamiss na din, pero kailangan. Hindi rin naman bawal sa atin yung rice. Ako minsan, half rice lang din kinakain. So, basta may laman yung tiyan. Kasi pag wala, pag uminom ng gamot, hapde. Tapos na tayong kumain, and in fairness, masasarap yung mga food nila sa baba. Kahit na pinatanggal natin yung lasa
Diba? So, okay na yun kasi ganun talaga yung hanap natin. Anyway, ganun, yun lang. Ngayon lang yun. Kasi, next na goal namin or mamaya, maghahanap na kami ng mga lutong ulam or lulutuin. Ganyan. Paluto. Ganun. Diba? Para mas maano natin yung lasa. So, ayan. It's time na para uminom ng gamot. So, share ko lang sa inyo ang mga ininom kong gamot. Ang dami. Tandamakmak talaga siya mga sis. So, inom na tayo. Bilangin nyo. Wag na. Daig ko pa yung nagpipills ha. Ang daming iniinom na gamot. So, hindi po ako nagpipills. Ito po yung pills ko. Mga gamot. So, ang dami na din naming inano. Dinamihan na din namin actually yung pagbaon. Kasi nga, diba? In case na may bigla ang ano, 'di ba? Meron tayong extrang gamot. And kung magkulang man to, meron namang pharmacy diyan. May pwede naman kami bumili. May mga reseta naman kami nito. Alpha rin super. So itong mga iniinom ko mga sis, more on para sa kidney. Maintenance siya. So actually, pinatanggal na nga din yung isang gamot ko. I mean, pinastop na muna. Kasi okay na daw. Yung potassium ko mataas na. Na target na yung target na niya. Ay! Okay. Mali, hindi mo yan iinumin. Potassium chloride, hindi ko inom yan. Alpha rin suprasid lang. Ito ang... Hala, nakalimutan ko. Nakainom ka nito? Meron ba ako pang gabi nito? Meron. O, yun na yun. Nainom ko. Sige, paano mo? Okay lang yun dyan. Lagyan mo dito. Yung isa na inom mo? Nainom ko nga. Dire-diretso. Binawasan ko pa nga. Nahiya pa ako eh. Sabi ko, isa lang. Bakit dalawa? Naman nagkandalito-lito pa ako nang iinom. Anyway, meron naman ako nito mamayang gabi. So, hindi na ako inom kasi naka-advance ako. Sana all. Para siyang by Jessico. Basta tayo mga sis, so baka magpahinga na muna tayo din mamaya. Lalarga na tayo kapag medyo bumaba na yung init kasi sobrang tirik ang araw mga sis. So, see you later. Bye! What if we make believe? Hide away amongst the trees, making potions out of leaves. Hide and seek in closets empty. If you're the first person to find me, just don't tell them what you've seen. So I think that in all these So, ayan mga seswa, ngayon is naglalakad-lakad na kami dito sa beachfront. Beach side. And time check mga ses, it's already 5:17:15 na. And ayan, matcha po ang ating naabutan dito. So, ayan no, sa lahat ng mga matcha lovers. Kung magugustuhan nyo to, tingnan nyo, green na green. Lumochi po dito sa Boracay. Oo, dito lang sa unahan pero pag doon sa side, medyo wala na yung lumot. Kumbaga nasala na siya dito. Pero ngayon maghanap na muna tayo ng pagmemeryendahan natin. So naabutan din namin may mga sumasayaw doon sa Hakuna Matata. Yun yung sumisikat, 'di ba? Dito sa Boracay. So parang ginawa na din nilang segment para mas maraming makakita ng nila, rest or kaya hotel. Ang daming tao mga sis. Kabog sila. Naging center of na sila, attraction sa daan. 'Di ba? Ang cute, ang galing, sabay-sabay sila sumabay. Nakakamiss makakita ulit ng mga ganitong klaseng trees, 'di ba? And low tide po kaya ganyan, matcha. Di ba? Nag-enjoy naman yung mga bagets. Yun yung natin. Ay. Next day. Okay, yun daw ang itatry namin mga sis. Nakikita nyo ba yan? Oo, yung barkong yun, nakikita lang namin yun dati, di pa namin natatry, pero ngayon itatry namin siya. Pero hindi ngayon, siguro tomorrow. Basta yung mga hindi pa namin na-experience dito sa Boracay, yun yung mga gagawin namin. Pero yung mga usual na lagi namin ginagawa, every time na pumupunta kami dito,
is hindi na. So, ayun, update na lang namin kayo later mga sis. Enjoy lang muna kaming maglakad-lakad dito. Bye! I was worried you broke my reputation, but I figured it's not on me. Yeah. The way you're making me shiver, your hands on myself, I keep pulling the trigger. Alright, this rare finger for people like them. Oh no. Lakad kami ng lakad and napansin namin na wala nang lumot dito sa area. Ayan no. Sa ibang part lang siya. Station 2 and 3 ata to. Comment down below. Oo, I think Station 2 and 3. Yung malapit guys sa sa La Carmela. So, wala na masyadong siya. Lumot. Wala talaga. No? Siguro nililinis nila, mini-maintain nila kasi tapat ng hotel nila no? Or di kami sure, baka wala lang talaga. Pero kasi doon sa area na pinag-anuan namin, labasan namin from D-Mall Palengke, ayun, ang daming lumot. Pati dun sa harapan ng Hakuna Matata, malumot din siya. Pero dito sa area, wala. Ang ganda mga sis, tingnan nyo, oh. So nakapagpasked na din kami, sasakay kami dyan. So i-experience namin yung sunset. Ay, parang 2.8 daw ata, 3.8 yung private, yung dalawa lang kami. Pero kapag joiners, magkano? 1.8. Pero parang 8 ata kami sa barko nun. So titingnan pa namin kung ano yung i-avail namin. Ganda ng damit ko. Thank you po. Ganda. Di mo kaya. So yun guys, naghanap kami ng makakainan. Pero alam mo yun, inaamoy-amoy lang namin yung mga dinadaanan namin dito. So hanap kami nung alaming medyo healthy, di ba? Healthy siya kasi mga nadadaanan namin puro fast food dito at saka yung mga dating gawi eh. So iwasan natin yan as much as possible. Doon tayo sa mga healthy ones. Hinahanap ko yung parang lumpiang sariwa. Diba at least yun gulay? Oo, lumpiang ubod. Sa mga resto ata yun. Wala ata dito sa Gadli. Tsaka guys, ngayon, ang daming tao. Kasi syempre, tag dito long weekend at saka summer talaga. So, kaya maraming tao talaga. Kahit na, tignan mo, alam mo yun, ang kasi ng Boracay, kumbaga parang ang convenience niya. Tapos, ang daling puntahan, alam mo yun, kaya kahit sinong gustong pumunta ng Boracay, makakapunta. Tsaka very accessible sa mga beach, so, diba? Parang bihira ka lang din makakakita ng ganyan eh. Although, may kanya-kanyang atake naman yung Palawan, yung Coron, diba? Pero, until now, namamangha pa rin kami dito sa Boracay. Iba pa rin talaga yung yung dating niya sa amin. 'Di ba? Kahit na paulit-ulit na, wala siyang sawa factor. 'Di ba? Dahil siguro ito nga yung andaling puntahan, tapos malapit yung mga hotel sa beach, konting lakad mo beach na. At tapos ang dami pang tao. 'Di ba? Hindi naman siya yung super crowded to the point na mahihirapan ka na maglakad. Maano ka pa rin, malaya ka pa rin naman maglakad kasi nga 'di ba? Ayun medyo malawak din kasi tong beach side. At saka lumalabas sa mga tao ganito. Yung hindi sobrang tirik araw. Oo, tignan mo kami, nakapagtulog pa kami niyan ha. Tapos buti nga medyo nagising kami ng early. May araw pa eh. Akala namin magigising kami gabi na. Pero ayan, diba, maliwanag at nakakapag-enjoy pa tayo maglakad dito sa beach area. Million thoughts are spinning round in my head. My pulse holds it down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know, and I know how it goes. It's supposed to feel incredible. It's too bad you had to leave. Ayan, mga seswang, hindi kami makahanap kasi parang nabusog din kami sa amoy ng mga nilakaran namin. Puro mga pagkain. So, nag-avail kami dito ng fruits, which is, apple shake. So, hindi na namin siya pinalagyan ng anything, ng sugar, ng milk, as in yellow at saka apple lang siya. Okay lang. Apple lang.
Medyo tabang, pero okay na. Medyo tabang, pero healthy to. So, ayan, dito pala kami sa El Centro, bumili ng aming shake. Bumili na din kayo kasi marami silang mga ano dito. Mga fruits na pagpipilian. Nabigyan na ba kami sa Oo. Pinuha mo kanina. Cheers for a healthy, Healthy living. So, ayan mga seswang, tapos na kaming maglakad-lakad and ayan, kumbaga yun na yung ano namin, walking namin, di ba? Tapos siguro mahigit 1 oras kami naglakad and inabot na nga kami ng gabi. So, time check, it's already 6:57 PM na. So, ay naganap na kami ng makakainan. So, dito na nga kami dinala sa Paluto. So, meron tayo ditong lapu-lapu na in-steam. Walang anything na pampalasa. Meron lang siyang spring onion and yung luya. So, yun lang mga sis. And actually, nag-order din kami ng gulay, yung kangkong. Kaso, sinabi na namin, in-instruct na namin na walang pampalasa, walang toyo, walang oyster. As in, yung binlunch lang siya, yung ginisa siya sa sibuyas bawang. Yun lang yun. Tapos, ang binigay sa amin, itim na itim. So, pinabalik namin. And sabi nila, wala na. So, nag-order na lang kami ng iba na talong na lang. Ensaladang talong na lang. So, ano lang naman daw yun? Talong tapos tomato. So, para mayroon tayong sa tomato siya. sayo na yun. So, ayan. Sa Cubiertos to, no? So, malapit lang siya sa Uptown. So, papasok nga lang. So, kung gusto niyo ng mga paluto, may mga ano naman sila sa labas, yung mga nag-aalok-alok. Yun nga lang, looban siya, kaya siguro hindi siya siguro pansinin. 'Di ba? Kasi papasok pa kayo sa pinakaloob. So okay na din 'to para 'di ba, ma-support natin yung local and marami na kasi kumakain sa mga yung mga restaurant sa harap. And syempre kung gusto niyo ng affordable and yung healthy, ayan. Pasok kayo dito sa Cubiertos, yung mga paluto na inaalok-alok nila. Actually, ito guys, nagkakalaga ng 900. 900 na. 900. Mura pala eh. Merong 180 doon, kare-kare na. Kanin ka na. Hindi, sabihin na lang natin na mahal maging healthy. Diba? So, syempre, meron tayong kanin. Diba? Tadaikimasu everyone. Dito pwedeng ipaluto mo kung anong gusto mo, like sinigang. Mamimili kahit kayo. anong luto. Amin steam yung pinili namin. Kasi yung harap nila, bago kayo pumasok dito sa mismong dining, papipiliin muna kayo doon sa mga nakahilerang mga seafood. Kung anong gusto nyo. Kung prepare nyo ba ng tahong, mga sugpo, mga hipon, mga kemerut, mamimili kayo. Tapos ayaano nyo kung anong luto. Then after nun, papasok na kayo dito. Good evening po. Pwede po si Baby Jess? Yes po. Pwede ba po, Jimmy? Sure po. Ngayon po. Kakapanood ko lang po dun sa yung nagbukas po kayo ng ng coffee shop po ata dun sa isang Yes, thank you po. Okay lang po. Okay lang po. Game po. Thank you po. Salamat po. Salamat. So, ayun, kain talaga ng healthy. Kahit namimiss na natin yung mga pagkain malasa, pero para sa ekonomiya ng Pilipinas, wag muna. Amoy-amoy na lang tayo. Ang dami namin amoy sa labas, yung lakad kami ng lakad. Mga kasi, restaurant kasi mga dinaanan namin. Alam nyo guys, napapakanin ako dito. Pero onti lang. Small amount lang. Like, ganito lang ako magkanin. Nagkakanin na siya. Ilang years na walang kanin talaga? Parang almost 1 year. Ay, 1 year. 1 year talaga. Sulit kasi siya, kaya kung mapapansin nyo, yung katawan din mo talagang naano din talaga siya, pumayat din siya. Kasi na syempre, habang tumatanda, dapat talagaan natin yung ating kalusugan. So, parang may mayo. Hindi pwede yung kung ano masarap, sige, lamon, anytime, anywhere. Actually, ang laki na tulong guys ng
nung hindi talaga masalty na food, no? Number one factor, hindi kami masyadong madalas antokin. Di ba? Kasi dati talagang pagkakain, antok ka talaga. After kumain. Koma ka talaga. Correct. At saka napansin din namin, yung nag-try kami ng pagkain, yung normal na pagkain na, yung normal yung yung seasoning. Kasi di ba matagal na kami hindi nagkakain ng may mga lasa. Nag-try kami na tumikim. Ala, sobrang alat na sa amin. Grabe, ganun pala kumbaga parang nasana yung katawan namin na sobrang alat. To the point na yung ganung lasa is parang normal lang. Tapos kapag hindi na kami nag-aasin or naglalasa, pagkakain kami ng normal na food, hala, sobrang alat na sa amin. Pero pinapatikim namin sa mga kasama namin, like kila Iza, hindi daw, sakto lang naman daw. Hala, ibig sabihin, mataas yung panlasa namin ng mga time na yun. Tapos, yung hindi na kami nag-aalat, hala, sobrang baba na nung natin, salt intake. Totoo. Tsaka classic example din si Mama Vicky. Kasi diba pag kumakain kami, sinasama namin siya. For example, kakain sa labas. Less salt talaga. Sabi niya, tabangi. Tabang. Sumindi namin siya sa less salt, less keme. Tabang daw. Hindi naman pwedeng no salt. Sabi nga nila, hindi pwedeng no salt. Less salt lang talaga. Remember me, I remember you. I've been thinking about you more than ever. I guess I'm lonely, I'm starting to grow old, and I thought my youth would last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you, because now I see we were meant to be.